Noong ika-25 noong Oktubre 2016, sa Dreamworld Theme Park sa Australia, nagkaaberya ang isang river rapids ride. Ang pagkakasira ng isang water pump ang nagpasimula ng isang nakamamatay na aksidente na sa loob lamang ng ilang sandali ay kumitil ng 4 na buhay. Isang insidente na kalaunan ay napatunayang maaaring naiwasan. Binuksan ang Dreamworld noong 1981 na may limitadong bilang ng mga atraksyon. Kabilang dito ang isang IMAX theater, isang model train, isang log flume, at isang vintage car ride. Sa mga sumunod na dekada, unti-unting lumaki ang parke. Nagdagdag ng ilang roller coaster, isang wildlife park, at marami pang ibang rides. Ang iba't ibang bahagi ng parke ay dinevelop na may kanyang-kanyang tema. Halimbawa, ang DreamWorks Experience Zone ay nagtatampok ng mga atraksyong kaugnay ng mga sikat na DreamWorks films gaya ng Kung Fu Panda at Madagascar. Samantala, ang Town of Gold Rush Zone ay may temang hango sa Australian Gold Rushes noong dekada 1800s. Ang Thunder River Rapids Ride ay isa sa mga pangunahing atraksyon sa bahaging ito nang magbukas ang zone noong 1986. Ang pangunahing disenyo ng ride ay pamilyar sa sinumang mahilig sa theme parks dahil kahawig ito ng daang-daang river rapids rides sa iba't ibang panig ng mundo. Marami sa ganitong uri ng rides sa ibang parke ay dinisenyo at ginawa ng Intamin, isang kilala at respetadong ride design at manufacturing company. Ang River Rapids ride ng Dreamworld, gayunpaman, ay custom-built mismo ng parke. Sa Dreamworld, sasakay ang mga bisita sa mga bilog na raft na may kapasidad na 6 na tao mula sa isang patuloy na umiikot na station platform. Pinahintulutan nito ang madaling pagsakay nang hindi kailangang tuluyang huminto ang mga sasakyan. Kapag na-dispatch na, ang bawat raft ay gagalaw sa katamtamang bilis sa kahabaan ng watercourse na may kasamang tunnel at ilang seksyon ng simulated whitewater rapids. Ang mga bangka ay nababangga, nauuga at nababasa ng hindi inaasahan habang gumagalaw sa paikot-ikot na channel. Bahagi ng saya ng ride ang katotohanan na may ilang sakay na mas mababasa kaysa sa iba. Ang daloy ng ride ay nasa banayad na pababang gradient. Ito ang dahilan kung bakit umaagos ang tubig sa channel, kaya't naitutulak ang mga raft ng walang kinakailangang onboard propulsion system. Dahil dito, sa dulo ng ride, kailangang iangat muli ang mga raft pabalik sa istasyon bago sila muling paikutin. Sa Dreamworld, ginagawa ito sa pamamagitan ng isang conveyor belt. Inaakay ang mga bangka papunta rito at inaangat pataas habang sakay pa rin ang mga bisita. Kapag narating na ang tuktok at bumalik sa istasyon, bababa ang mga pasahero pabalik sa umiikot na station platform. Tulad ng pag-angat ng mga raft sa dulo ng ikot, kailangan ding iangat ang tubig. Isang prosesong karaniwang isinasagawa ng 2 malalakas na water pumps. Noong ika-25 ng Oktubre 2016, pumalya ang isa sa mga pump na ito. Dahil dito, bumaba ng malaki ang level ng tubig sa ride at isang raft na kakarating pa lamang sa tuktok ng conveyor belt ang na-stranded sa support rails. Kulang ang tubig sa channel upang ito'y umusad, kaya't naipit ito bago pa man makarating sa ride station. Gayunman, patuloy na gumalaw ang conveyor belt at umakyat ang isa pang raft. Ang ikalawang raft na ito na may 6 na sakay ay bumangga sa unang raft dahilan upang parehong umangat. Bumalik sa pahalang posisyon ang raft 1. Habang ang patuloy na galaw ng conveyor belt ay nagtulak sa raft 2 sa patayong posisyon. 4 sa mga sakay ng raft 2 ang tumilapon palabas at bumagsak sa conveyor belt. Sa puntong iyon, patuloy pa ring gumagalaw ang belt. Ang mga biktima ay alinman sa nahila sa ilalim ng na-stranded na raft at nadurog o nahulog sa mga puwang ng belt at naipit sa makinarya sa ilalim. Lahat silang 4 ay nasawi.
May dalawang nakaligtas mula sa raft 2, kapwa mga bata. Nakakapit sila sa raft kahit nasa patayong posisyon ito. At kalaunan ay nakaligtas matapos huminto ang conveyor belt. Inilikas ang ride at isinara ang parke habang isinasagawa ang recovery operation. Kahit matapos maubos ang lahat ng tubig sa ride, inabot pa hanggang kinabukasan ng umaga bago makuha ang mga bangkay. Ang prosesong ito ay labis na nakapagdulot ng trauma, kaya't ilan sa mga paramedic na sangkot ay kinailangang sumailalim sa counseling matapos itong matapos. Nanatiling sarado ang parke sa loob ng 1 buwan bilang paggalang sa mga nasawi at upang bigyang daan ang investigasyon. Ang resulta ng investigasyong ito ay tumagal ng ilang taon bago tuluyang lumabas. Ngunit nang ilabas, ito ay lubhang mapanuliksa. Lumitaw na may sunod-sunod na pagkukulang sa panig ng parke. Hindi na ipatupad ang mga batayang safety features sa ride kahit na mura at madaling maisagawa ang mga ito. Wala, halimbawa, ang isang automatic water level indicator, walang isinagawang komprehensibong risk assessment, at ang pagtukoy sa mga panganib ay iniwan sa staff ng ride. Wala ni isa man sa kanila ang sinanay bilang engineer. Hindi rin alam ng maintenance staff ang lokasyon ng emergency stop button sa main control room at hindi ito kailanman nasubukan. Ang mga pagpapahusay sa safety features ay ipinagpaliban dahil sa usaping budget. Inilarawan ang record keeping bilang pabaya, ang ride bilang lubos na hindi ligtas, at napagpasyahan na may pagkukulang ang halos lahat ng may kinalaman sa operasyon ng parke. Mahalagang tandaan na ang mga kritisismong ito ay partikular na tumutukoy sa Dreamworld Thunder River Rapids Ride. Ang iba pang rides ng ganitong uri, kapag maayos na pinamahalaan at dumaan sa tamang risk assessment, ay napakaligtas para sa mga bisita. Buong pusong nakipagtulungan ang Dreamworld sa investigasyon at nang pormal nang magsampa ng kaso laban sa kanila sa ilalim ng Work Health and Safety Act noong Hulyo 2020, agad silang umamin ng kasalanan. Ang parent company ng theme park, Ardent Leisure, ay pinagmulta ng $3.6 million, ang pinakamalaking multang na ipataw kailanman para sa isang workplace tragedy sa Queensland. Ang mismong ride ay giniba noong Nobyembre 2016 at may plano ang Dreamworld na magtayo ng isang memorial garden sa lugar nito. Inanyayahan nila ang mga naapektuhan ng trahedya na makilahok sa disenyo. Isang alok na ikinagalit ng ilan sa mga pamilya ng mga nakaligtas dahil hanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang aktwal na kompensasyon mula sa parke. Kabilang sa mga biktima ng sakunang ito, sina Kate Goodchild na sumakay kasama ang kanyang 12 years old na anak na babae, ang kanyang kapatid na si Luke Dorset at ang partner nitong si Ruzbe Aragi. Ang anak ni Kate ang tanging nakaligtas mula sa grupong iyon. Nasawi rin si Cindy Lowe, ang kanyang 10 years old na anak na lalaki, ang isa pang nakaligtas mula sa apektadong raft. Binago at pinaikting ng Dreamworld ang mga safety procedure nito sa buong parke at muling nagbukas makalipas ang 1 buwan mula sa trahedya. Patuloy itong nagpapatakbo hanggang sa kasalukuyan. Ang lugar kung saan dating matatagpuan ang Thunder River Rapids Ride ay kasalukuyang bakante at ang konstruksyon ng Memorial Garden ay nananatiling nakahold.